Hello, we are blessed and highly favored by God. Welcome to the Nuggets of Faith. So we'll discuss about experiencing God's forgiveness. No, alam natin na ang Diyos po ay mapagpatawad, mapagmahal. So siya ang una nagpatawad sa atin. That's why we can experience the real forgiveness of God. So here sa Luke chapter 7, itong Luke chapter 7, it's about the story of a sinful woman na napatawad ng Lord. Siya isang babae na sobrang makasalanan pero nasumpungan niya ang pagpatawad ng Diyos. Sabi niya sa Luke chapter 7 verse 47, "Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much, but he who was been forgiven little loves much." Kung sino ang maliit na napatawad, maliit din kung magmahal, ngunit kung sino ang malaking na pinatawad, malaki rin kung magmahal. So here, it is the picture of Jesus Christ na nagpatawad siya dun sa sobrang makasalanan na babae. Ano ba yung mga basis ng forgiveness of God? So, I'll share to you the things in this video na makita po natin na paano nagpatawad ang Lord. Paano ba siya nagpatawad? Number one, the base of God's forgiveness is based on the blood of Jesus. Sabi niya sa Matthew chapter 26 verse 28, "This is my blood of the covenant, which is poured out for the many for the forgiveness of sins." Forgiveness of sins is based on the work of Jesus Christ on the cross. Nung nabubuo yung dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pinoclaim ang kapatawaran ng sanlibutan ng mundo. Through Jesus Christ, for those who believe in Christ will be forgiven dahil dun sa ginawa ng ating Panginoon. Sabi niya, God forgive our sin because of what Jesus did for us on the cross, not because of what we can do for Him. So, napakahalaga maunawaan natin that the forgiveness is based on the blood of Jesus, based on His work on the cross. Number two, the result of being forgiven is repentance. Kagaya ng babaeng yon, doon sa kwento sa Luke chapter 7, nung naranasan niya, naunawaan niya, na grabe yung pag-ibig ng Lord. No? Iyak siya ng iyak, pinunasan niya ng kanyang luha, ng kanyang yung buhok niya, ang paan ng ating Panginoong Hesus. Because naraunawaan niya at naranasan yung pag-ibig ng Lord. Naranasan niya yung kapatawaran ng ating Panginoon. So when you experience the real love or the real forgiveness of God, it will lead you to repentance. Sabi niya sa Acts chapter 5 verse 31, "God exalted Him to His own right hand as priest and Savior, that He might give forgiveness and repentance of sin to Israel." So repentance is change of mind that result in a change of direction. Repentance is like a U-turn when you realize you're the wrong side of a one-way street. It is a 180-degree turnaround. Kaya nga kagaya ng babaeng sobrang makasalanan, masama, naranasan niyang kapatawaran ng Lord at siya'y nagbago. Kaya nga sobra-sobra niyang mahal ang Panginoon because he or she encountered Jesus, yung love ng ating Panginoon. And number 3, only those who have faith in Christ can be forgiven. Kung sino lang yung nanampalataya, naniwala, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, sila yung pwedeng patawarin ng Diyos. At sila nga yung pinatawad ng ating Panginoon. Sabi sa Acts chapter 10 verse 43, "All the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name," through Jesus Christ. Believing in Christ is more than mentally accepting the fact that He lived and died 2,000 years ago. Real faith is complete transferring your trust from self to God, that we rely only sa ginawa ng Lord. So if you want to receive the real forgiveness of God, you ask forgiveness, you receive Jesus as your personal Lord and Savior, and you will be set free, and you will experience the real forgiveness, the real love, the miracle of God in your life.